Yes po, bukas po yung Super Health po natin, bukas po yung annex natin at 7 days a week po, nandiyan po yung mga doktor natin na nakaantabay, lalo na po doon sa may mga kabarangay na mayroong karamdaman. Super Health Center sa Quezon City, naka-alerto 24 oras para tumanggap ng dengue patients. Marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Di natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kaya ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Birong pagpatay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga senador, hindi dapat seryosohin ayon sa National Bureau of Investigation. Patot sa dahan ng mga partido sa kampanya, asahang titindi pa habang palapit ang halalan ayon sa isang analyst. So I eagerly anticipate po whether or not it's a favorable or unfavorable decision. Kami po bilang abogado, any decision by the Supreme Court gets added to our precedents po, no? It's added to the law of the land. Petisyon na naglalayong pilitin ang Senado na magpulong bilang impeachment court at simulan ang paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, posibleng talakay sa en banc session ng Korte Suprema bukas. Pabor na desisyon sa petitioner, inaasahan ng isang House prosecutor. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Umaasa ang isang House prosecutor na papabor ang desisyon ng Supreme Court sa mandamus petition kaugnay ng impeachment. Samantala, naniniwala rin itong hindi sapat na dahilan ng eleksyon upang mabinbin ang impeachment proceedings. Ito ang balita ni Rosalie Cos. So, at least legally, there will be enlightenment on our part. It will establish precedent for future cases. But I am hopeful po. Sang-ayon si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez sa inihaing mandamus petition sa Korte Suprema upang hilinging ipag-utos sa Senado na mag-convene bilang impeachment court at agad na magsagawa ng public trial sa kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ang petisyon inihain ni Attorney Catalino Generillo noong February 14, 2025, mahigit isang linggo matapos matanggap ng Senado ang 7 articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Naninindigan si Representative Gutierrez na kabilang sa 11-member House Prosecution Panel na batay sa ligang batas, agad na dapat mag-proceed ang paglilitis kapag na-endorso na ang Articles of Impeachment ng 1/3 ng House members sa Senado. Kaya umaasa ang mambabatas na aaksyon ang Korte Suprema pabor sa petisyon. Pero kung hindi man paborable ang desisyon ng kataas-taasang hukuman, welcome pa rin ito sa House Prosecutor. So I eagerly anticipate po whether or not it's a favorable or unfavorable decision. Kami po bilang abogado, any decision by the Supreme Court gets added to our precedents po, no? It's added to the law of the land. Hindi naman naniniwala si Congressman Gutierrez na hadlang ang eleksyon upang maumpisahan agad ang paglilitis. Si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution, naniniwalang maaaring reasonable delay sa impeachment proceedings ang eleksyon. Pero ang election lawyer na si Romulo Macalintal ipinahayag na hindi dahilan ng pangampanya para mabinbin ang impeachment trial laban kay VP Duterte. I don't believe that it is sufficient reason po to delay. I think it is a constitutional mandate that has to be complied with immediately po, forthwith. Na ang mandato po natin dito, what we are elected for is not to run for a second campaign, but to faithfully fulfill the duties that we have sworn to uphold and to do within this term. Sa Hulyo pa, posibleng maumpisahan ang impeachment proceedings ni VP Duterte ayon kay Senate President Francis G. Escudero. Samantala, kinumpirma ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sue Ting na nairaffle na ang petisyon ngayong araw sa Supreme Court. Inaasahang isa ito sa pag-uusapan sa nakatakdang SC en banc session bukas.
Rosalie Cruz, UNTV News Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mainit na ang patutsahan o patutsadahan ng mga magkakalaban ng partido 1 linggo pa lamang mula na mag-umpisa ang kampanya. Ayon sa isang political analyst, asahan pa ang mas matinding bangayan ng mga magkakalabang kandidato habang papalapit ang eleksyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-masteral degree ako. Nakapag-doctor of philosophy ako. Naging GPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Kabi-kabila ang palitan ng patutsyada ng mga magkakalabang partido sa eleksyon. Ilang araw pa lang ang nakararaan mula ang formal na pasimula ng kampanya. Ayon sa political analyst na si Ferdy Pasion, normal na ito tuwing sumasapit ang panahon ng halalan. Asahan pa niya na magpapatuloy ito hanggang sa dumating ang araw ng eleksyon. Ayon kay Pasion, nangyayari lang naman ang awayan ng mga politiko tuwing eleksyon. Pero ang kagandahan naman yan, pagkatapos ng eleksyon, na naman yung mga politiko natin sa Pilipinas, magkakaibigan sila uli, no? Para bang walang nangyari. Pero bakit nga ba may gumagamit ng tinatawag na negative campaigning? Paliwanag ni Pasion, ito ay dahil may mga Pilipino pa ring madaling madala o mapaniwala ng mga paninira ng mga politiko na ang layunin lang naman ay makuha ang kanilang mga boto. Effective pa rin yan, no? Lalo na sa mga bansa na mababa yung educational quality, no? Na ang mga tao madali pa rin masway ng negative campaigning, no? At naniniwala pa rin ang maraming mga tao sa mga sabihin na nating paninira, no? Sa ating bansa kasi for several decades in a row, may mga datos na nagpapakulay na pababa yung ating educational quality. Sa halip na bigyang pansin ng mga patutsadahan, mas mabuti niya na pag-aralang mabuti ang background o ang mga nagawa na ng mga personalidad na tumatakbo ngayong eleksyon bago ibigay ang boto. Suriin din ninyo yung kanilang record nung sila mayor pa o congressman pa o governor pa, para malaman ninyo, ito ba pro-people ba ito, pro-consumers ba ito, pro-poor ba ito o pro-oligarchs, pro-foreigners ba ito o pro-Filipinos. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa gitna ng patutsadahan ng mga magkakalabang kandidato, hindi maaaring ipagbawal o iban ng Commission on Elections sa COMELEC ang negative campaigning tuwing may eleksyon. Maglalabas naman ng panuntunan ng COMELEC hinggil sa anti-discrimination tuwing kampanya. Ito ang balita ni Dante Amento. Pero ibaba natin yung negative campaigning per se. Hindi po namin magagawa yon because it's provided for by the Omnibus Election Code. Nakasaad sa Article 10, Section 79 ng Omnibus Election Code o Batas Pambansa bilang 881 na pinapayagan ang negative campaigning o pangangampanya laban sa isang kandidato o katunggali sa halalan. Kasama sa negative campaigning ang pagkakaroon ng pahayag, komentaryo, interview at paglalagay ng campaign materials laban sa isang kandidato. Kaugnay nito ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi nila maaring ipagbawal ang negative campaigning sa panahon ng eleksyon. Pero kapag may ibang batas na anyang malalabag ay posibleng maharap ang isang kandidato o taga-suporta ng politiko sa kriminal na kaso tulad ng libel. Ito ay nasa jurisdiksyon naman ng ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Justice. Ngayon may mga pumasok na tayong cases ng libel at saka cyber libel, and therefore kung gagawin yung mismong negative campaigning sa pamamagitan ng social media, so pwede pumasok ang tinatawag na cyber libel na yan. And therefore, hindi kami ang in charge doon.
Kapag ang sangkot naman ay kandidato, papasok ang jurisdiksyon ng COMELEC at pwede silang umakto at magpataw ng parusa tulad ng disqualification. Nilinaw ni Garcia, hindi nila saklaw kapag taga-suporta ng politiko ang gumawa ng negative campaigning o pahayag. Kung bordering on something which is already criminal, o dalawa po ang pwede, either disqualification ng kandidato and at the same time, criminal case mismo laban dun sa kandidato. Binigyang diin ng COMELEC, palagi nilang ginagalang ang kalayaan sa pananalita dahil ito ay nasa ilalim ng saligang batas. Pero mayroon itong limitasyon. Samantala, ilalabas ng COMELEC ngayong linggo ang panuntunan sa paglaban sa diskriminasyon tuwing eleksyon. Kabilang na rito ang pambabastos halimbawa sa mga kababaihan, gayon din ang mga nasa ibang kasarian. Sabi ng komisyon, dapat pairalin pa rin ang pagrespeto sa bawat isa sa panahon ng halalan. Sana naman, yung mga kandidato, yung mga supporters din ng kandidato, just to ensure non-discrimination sa kababaihan, sa belonging to the other third and other sexes. So dapat po may paggalang tayo. At the same time, may paggalang din tayo sa iba nating mga katunggali. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagtanggol ng Philippine National Police ang pagsuot ng kulay pulang damit ng mga pulis na nakadeploy sa isinagawang proclamation rally ng senatorial best ng administrasyon sa Carmen, Davao del Norte noong Sabado. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, hindi namumulitika ang mga pulis kundi bahagi ito ng kanilang operasyon. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Yun po ay patungkol sa covert deployment po ng mga tao nila sapagkat practical nga naman kung ang karamihan na suot ng mga sumasali doon sa activity na yung mga nakapula, yung pong covert deployment po nila ay dapat mag-merge po doon sa mga tao na nasa field. Camouflaging. Ito ang tawag ng Philippine National Police sa ginawang pagsusuot ng mga tauhan nito ng pulang t-shirt sa isinagawang proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Carmen, Davao del Norte noong Sabado. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, bahagi ito ng covert operation ng mga pulis sa mga malalaking pagtitipon upang hindi sila mapansin. Sinabi pa ni Colonel Tuanyo, estratehiya ng Police Regional Office 11 ang pagsuotin ng pula ang mga pulis sa naturang pagtitipon. Kung nakapula sila halimbawa at ikaw magsuot ng ibang kulay, halatang halata ka po na hindi ka kagrupo dun sa mga umaattend na activity na po yan. Hindi lamang area ito ngayon nangyari dahil ginagawa na ito ng PNP sa iba't ibang mga rally. Lagi po dyan may mga intel operatives po tayo na nakacamouflage. Kung matatandaan niyo sa mga balita noon, may mga pulis pa ho tayo o sundalo na nahuhuli, na nabubugbog kapag nakita nila o nalaman nila o naamoy nila na miyembro ito ng AAP o ng PNP. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Tuanyo na nananatiling apolitical at non-partisan ang mga pulis. Maharap kasi aniya sa parusa ang sinumang mahuhuling kumikiling sa kaninumang kandidato. Matindi ang magiging parusa. Ang unang-una po ay habang iniimbestigahan yung non-promotion at pangalawa po yung dismissal from the service. Dagdag pa ni Tuanyo, iniimbestigahan na rin ng Davao Police kung sino ang nagpakalat ng kanilang memo kaugnay sa pagsusuot ng kulay pulang damit ng kanilang mga tauhan. Hindi aniya ito dapat na kumakalat sa publiko dahil nagdudulot ito ng misinformation sa mga sibilyan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinahanap na ng Commission on Elections sa Department of Social Welfare and Development ang guidelines para sa ayuda para sa kapos ang kita o AKAP program. Kaugnay nito, padadalhan ng sulat ng COMELEC ang DSWD para alamin kung nasaan na ang hinihingi nilang panuntunan para sa pamamahagi ng ayuda. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, walang bisa ang ibinigay nilang exemption para dito hanggat hindi nila natatanggap ang guidelines.
nasaan na ba yung guidelines na ipinangako po nila at nakalagay doon po sa ating kondisyon nung ibigay natin yung unang request nila for exemption. Meaning to say, yung lahat ng exemptions po, yung lahat ng proyekto, programa na nando sa unang request nila ay hindi valid and effective until the conditions are met. Kanya-kanyang diskarte ang mga barangay sa Quezon City para labanan ang pagkalat ng sakit na dengue. 24 na oras na nakaalerto ang mga doktor sa bawat barangay para agad matugunan ang mga posibleng kaso ng sakit. Ito ang balita ni Mia Alonzo, live. Magandang gabi, Mia. Ano pa ba ang paghahandang isinasagawa ngayon ng lungsod upang sugpuin at tuluyang pababain ang kaso ng dengue? Magandang gabi sa iyo, June. Tuloy-tuloy nga ang pag-iikot ng lokal na pamahalaan ng Quezon City upang ituloy ang kanilang mga cleanup drive. Gayon din ang pagpapausok or ang tinatawag na fumigation doon sa bawat area kung saan nakikita naninirahan ang mga dengue. Halos 300% ang itinaas ng bilang ng kaso ng dengue sa Quezon City, kaya hindi nakapagtatakang magdeklara ng dengue outbreak ang QCLGU. Kaya ang mga barangay, kanya-kanyang kilos para mapanatiling malinis ang kapaligiran at mapuksa ang mga pinamamahayan ng lamok na carrier ng dengue. Massive na po yung aming pag-spray dun sa mga areas. Spray. Ngayon, halos nung last week pa, hindi ko lang before ilang days bago sila magkandak ng panibagong second cycle. Tinitiyak ng barangay na bukas ang kanilang tanggapan, lalo na ang Barangay Super Health Center 24 oras para agad makatugon sa mga magkakasakit na dengue. Yes po, bukas po yung Super Health po natin, bukas po yung annex natin at 7 days a week po, nandiyan po yung mga doktor natin na nakaantabay, lalo na po doon sa may mga kabarangay na mayroong karamdaman, especially kung may mga lagnat, and 24/7 nandiyan po sila. Even Saturday, Sunday po, may mga doktor na po tayo sa center. Ang mga eskwelahan, nagpatupad na rin ng mga hakbang para maingatan ang mga estudyante, lalo na ang mga maliliit na bata. Dito sa school at saka yung pinapayagan naman natin na itong mga bata ay maaari silang magsuot ng mga long sleeves kung mayroon sila o jogging pants pagpasok sa school. Hindi natin pinagbabawalan na kahit pumasok sila ng not in uniform, ang target natin is ma-ensure muna na safe itong mga bata. Ayon naman kay Dr. Rolly Cruz ng Quezon City Health Department, mula January 1 hanggang February 14 ngayong taon ay umabot na sa 1,769 ang bilang ng dengue patients sa lungsod kumpara sa 600 lang sa kaparehong panahon. Ito ay triple sa dami ng pagtaas. 76 barangay na yun, yung tinatawag natin na nasa above epidemic threshold na sila. Ibig sabihin, mas marami na yung dami ng dengue cases nila sa normal na dapat na nakikita natin. Ayon kay Dr. Cruz, bagaman karaniwang sintomas ng iba't ibang sakit ang pagkakaroon ng lagnat, hindi ito dapat ipagwalang bahala sa panahon ngayon, kundi dapat agad pumunta sa dengue fast lane sa mga ospital o health center dahil ang dengue ay nakamamatay. Isa ang alaga ni Mona Lisa Endicio sa tinamaan ng dengue. Ang buong akala nila ay simpleng lagnat lang ito dahil uso ang nagkakaroon ng trangkaso. Kasi kasama niya ako eh. Hindi ko siya pinakakawalan sa paningin ko eh kung nasaan ako eh. Kaya nagulat kami. Bakit ka magkakadengue? Kwento pa ni Mona Lisa, isang beses lang aniyang naobserbahan na tumaas ang lagnat nito sa 39 degrees at hindi na nasundan pa, kaya aniya, mahalaga na mayroong pagpapaalala ng tamang kaalaman tungkol sa sakit na ito. O yun, dapat meron pa rin may magpapaalala pa rin. Tulad namin, first time namin, wala kami talagang alam na ganun pala yung magiging case nung simple lagnat, sakit ng ulo. Dengue pala kalalabasan. Bukod sa lagnat, ang mga sintomas ng dengue ay rashes, pananakit ng ulo at kalamnan, pananamlay, pagsusuka at ang pinakamalala ay ang pagdurugunan ng gilagid at ilong. Pag ikaw nilalagnat, nandun ka na sa Fever Express lane. So, i-assess ka na
ano ba ito, anong nagkakos ng fever niya. So meron tayong dengue test doon, may flu test tayo sa health center natin. At libre ito So yun lang sana yung message natin, libre po ito. Kung naagad dyan, nakita agad doon sa early stage ng dengue, ay hindi na dapat mapupunta doon sa ganung sitwasyon. Sa kasalukuyan, June, ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, sinisigurado nila na bukas ang 66 na mga health centers sa lugar ng lungsod at nakahanda rin ang kanilang mga dengue test kit sakaling may mga pumunta na mga kababayan dito sa Quezon City upang masiguro kung sila ba ay mayroon na o tinamaan na ng sakit na dengue. At sa kalalabas lamang na impormasyon galing sa DOH, bukod sa Quezon City, posible na magdeklara rin ng dengue outbreak ang 8 pa na bahagi ng lugar dito sa bansa. At inaasahan na nandito rin yun sa Metro Manila, sa Central Luzon at ganun din sa Calabarzon. June. Mia, doon sa in-interview kanina na may alaga siya kamong bata, bantay sarado niya yung bata Hindi ba iyon ay maaaring na-infect doon sa eskwelahan? Paano ito kumbaga, paano tinutugunan naman ang mga eskwelahan sa Quezon City yung problema na yan sa kalusugan na yan? June, doon nga sa naging panayam nga natin doon sa principal ng paaralan, sa isa sa pinuntahan natin, nagsasagawa sila ngayon ng cleanup drive at hinihikayat din nila na makipagtulungan ang mga magulang sa paglilinis sa bawat sulok ng paaralan, gayon din sa mga lugar na may mga stagnant na tubig na maaring pamugaran ng mga lamok. Gayon din na hinihikayat nila doon sa mga magulang na ang mga anak ay pagsuotin ng mga long sleeve or jogging pants, hindi na nila masyadong tinitignan kung maka-uniform ba ang mga bata, kundi masiguro nila na maayos at ligtas ang mga ito. Maraming salamat, Mia Alonzo. Sa kaugnay na balita, bukod sa Quezon City, may 8 pang mga lugar sa bansa ang posibleng magdeklara ng dengue outbreak ayon sa Department of Health. Sa isang radio interview kanina, sinabi ni DOH spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo, mayroong 3 rehiyon at 5 lokal na pamahalaan ang mariring magdeklara ng outbreak unsod ng tumataas na mga kaso ng dengue. Hindi pa tinukoy ng DOH kung ano-anong mga lugar ito, pero batay sa kanilang monitoring, mataas ngayon ang kaso ng dengue sa Calabarzon, Central Luzon at sa Metro Manila. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Mavian Dog mula sa Australia. Inalis na ng South Korean authorities sa lahat ng local app stores ang Chinese AI startup service na DeepSeek dahil sa issue ng user data handling. Ayon kay Choi Jang-hyuk, Vice Chairperson ng Seoul Personal Information Protection Commission, kailangan munang sumailalim sa pag-aaral ang personal data processing practices ng DeepSeek upang matiyak na nakaayon ito sa batas. Inilunsad ng DeepSeek ang R1 chatbot nito noong January sa South Korea na ayon sa kumpanya ay nakasunod sa kapasidad ng artificial intelligence pacesetter sa US. Laking pasasalamat ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa suporta ng Administrasyong Trump upang maisakatuparan ang minimithi nitong kapayapaan sa kanyang bansa. Pinag-uusapan na rin ng dalawang bansa ang common strategy para sa Palestinian territory sa pagbisita ni US Secretary of State Marco Rubio sa Jerusalem nitong Linggo, February 16. Ito ang balita ni Klein Sinka. And I have no doubt that working together, America and Israel will overcome the challenges and seize the opportunities. I have to say that I'm absolutely confident that under President Trump's leadership and working together with you, Secretary Rubio, Marco, the best days of our alliance are still yet to come. Tila lalong naging malakas ang alyansa ng Israel at Estados Unidos, lalo na sa pinakitang suporta ng US sa pagpapalaya sa 3 Israeli hostages ng Hamas.
Ayon kay Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu, pinag-uusapan na ng dalawang bansa ang isang common strategy para sa Gaza matapos ang kanyang pagpupulong kay US Secretary of State Marco Rubio sa Jerusalem nitong linggo. We will ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. The unequivocal support of the United States on Gaza will help us achieve these objectives faster and set us on a path for a different future. Tiniyak naman ni Secretary Rubio na nananatili si President Donald Trump sa mungkahi nitong maisaayos ang Gaza upang tuluyan ng wakasan ang kaguluhan sa nasabing bansa. The President's been very clear. Hamas cannot continue as a military or government force. And frankly, as long as it stands as a force that can govern or as a force that can administer or as a force that can threaten by use of violence, peace becomes impossible. Sa isang pinagsamang press conference, binigyang diin ni Netanyahu at Rubio ang kanilang layunin na burahin ng Hamas bilang isang puwersang militar at pamahalaan, hadlangan ng Iran sa pagkakaroon ng sandatahang nuklear at bantayan ang sitwasyon sa Syria matapos ang pamumuno ni Assad. Kasabay nito, inihayag ni Netanyahu ang kanyang pasalamat sa Administrasyong Trump para sa pagpapataw ng mga parusa laban sa International Criminal Court o ICC na naglabas na arrest warrant laban sa kanya at sa isang dating opisyal na Israel kaugnay na umano'y krimen sa Gaza, isang paratang na mariing itinanggi ng Israel. Klein Singka, UNTV News and Rescue, Texas, USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi imbitado ang Ukraine sa nakatakdang pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at Russia na gaganapin sa Saudi Arabia. Kamakailan lang ay nagkasundo sina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin na pag-usapan kung paano ititigil ang digmaan sa Ukraine. Ang naturang pagpupulong ay inaasahang dadaluhan ng mga national security advisors ng dalawang bansa. Samantala, sa isang panayam, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi niya tatanggapin ang anumang desisyon o kasunduan ng US at Russia patungkol sa kanyang bansa, lalo't hindi siya kasali sa pag-uusap. Maybe there is something at the table, but not on our table. As I remember, Russia is not our strategic partner. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Toowoomba, Australia, ako si Mavian Dog. Magandang gabi. Bahagi na ng pagsasanay ngayong taon ng Philippine Army ang US Mid-Range Capability Missile ng Estados Unidos. Ayon kay Army Commanding General Lieutenant Gen. Roy Galido, bagaman gagamitin ito sa pagsasanay ng mga tropa ng militar, hindi ito dapat pagmulan ng anumang pangamba. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Part of our training, it's part of the prelude to Balikatan. And yes, it is part. Gagamitin ngayong taon ang Mid-Range Missile Capability o Typhoon Missile System ng Estados Unidos sa pagsasanay ng Katex-Katihan ng Philippine Army na nagsimula na ngayong araw. Ang Katex-Katihan o Combined Armed Training Exercise ay layuning ihanda ang hukbong katihan ng Pilipinas sa mga external threat upang mapabuti ang kakayahan ng hukbo at bilang paghahanda sa mas malaking pagsasanay gaya ng Salaknib at Balikatan Exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos para sa pambansang seguridad o external defense. Nilinaw ng Philippine Army na hindi nito papuputukin ng MRC, kundi gagamitin lamang ito para sa pagsasanay. No, for us, we're in the level of appreciating the system and being able to understand how to utilize it in our defense concept. The Balikatan has a different purpose, but for the Army, it's us understand the system. Nasa 6,000 mga sundalo ang lalahok sa Katex exercise ngayong taon kung saan mas pinalawak pa ang mga lugar na isasagawa ang pagsasanay. Bukod sa Port Magsaysay sa Nueva Ecija, may 2 lokasyon pa na idinagdag sa pagsasanay, isa sa Visayas at isa sa Mindanao. Ang Camp Kibaritan Kilalangan sa Bukidnon at Camp General Macario Peralta Jr. sa Hamindan, Capiz. Nilinaw din ng Philippine Army na hindi kasama sa pagsasanay na ito ang mga EDCA sites sa bansa. It's a first time. Now, if we would want to
simulate a crisis, national crisis situation when it comes to territorial defense. It's the Army's ability for command and control, meaning wherever you are located in the country, you should be able to command and control the forces. This is what we will be focusing on. Bagamat nagsimula na ang mobilization para sa pagsasanay na ito ngayong araw, pero ang opisyal na pagbubukas ng CATEX ay sa March 3 at magtatapos naman sa March 12. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Hindi magpapatupad ng deployment ban ng Pilipinas sa Kuwait. Sa halip, tighter deployment measures ang plano ng Department of Migrant Workers para sa mga magnanais magtrabaho sa naturang bansa. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, hindi napapayagan ng isang aplikante na pumirma ng kontrata nang hindi nakikita ang employer. Sakop ito ng Know Your Employer requirement kung saan bago pa pumirma ng kontrata ang manggagawa ay nakausap na niya ang employer via video call. Paiiralin pa rin ang standard qualifications ng employer na no criminal record, clear track record, stable financial capacity to pay. Definitely what is on top would be tighter deployment measures. We are introducing what we call Know Your Employer measures, requirements. Bago pa man umalis yung worker, may video call na with the employer. Quality ang ating mga overseas workers. So we will also look at the standards, yung qualification ng employers before they go. Nagsasagawa rin ng electronic monitoring system ang DMW kung saan katuwang ng ahensya ang Kuwaiti employer at recruiter sa pagmomonitor. Ito ay sa pamamagitan ng text, email o social media message. Nananatili pa rin walang first-time OFW sa Kuwait. Ayon pa kay Kakdak, may white listing pa rin ang Kuwait at Filipino recruiter upang matiyak na lehitimo ang mga napupuntahang employer ng mga OFW. We will also put the employers and the Kuwaiti recruiters to task about helping us monitor. We will also implement measures parang kamustahan system. They should be able to text or send an email or a Facebook message para mas madali natin ma-monitor yung sitwasyon nila. Nanawagan ng ilang kongresista sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang kill joke ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga senador. Ngunit ayon sa NBI, malaki ang kaibahan nito sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na umano'y pagbabanta sa first couple at House Speaker. Ang Commission on Elections nilinaw na hindi nila sakop ang naturang kill joke ng dating Pangulo at nire-respeto nila ang freedom of expression. Ito ang balita ni Benedict Samson. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makakita ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Ito ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang political rally sa San Juan City noong February 13. Bunsod nito, nais pa imbestigahan ng ilang kongresista sa National Bureau of Investigation ang mga sinabi ng dating Pangulo. Ngunit ayon kay NBI Director Jaime Santiago, retorika lamang ito at halata namang nagbibiro ang dating Pangulo. Malaki ang pagkakaiba nito sa binitiwang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na umano'y pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez na kanilang inimbestigahan. The joke of President Digong was delivered in a political rally. Yung pagkakadeliver naman ni Vice President Sara ay nagpatawag talaga siya ng press con at pinangalanan niya kung sino yung mga dapat patayin. The President, the First Lady, and the Speaker of the House. At sinabi pa niya, no joke, no joke. Contrary dito sa deklarasyon ni Presidente Digong, ay kitang-kita ng tao na nagjo-joke lamang siya. Part lamang ng rhetorics ng political speech. Ayon sa NBI, imbes na ang mga kongresista, dapat ang mga senador ang maghain sa kanila ng reklamo patungkol sa naturang kill joke ng dating Pangulo.
Mawalang galang na si kay Congressman Adjong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador eh. Dapat yung mga senador, kung sino man, silang magreklamo kung alam nila na sila yung tinatakot na ipapapatay. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi nila saklaw ang naturang kill joke. Nire-respeto anya ng komisyon ang kalayaan ng bawat isa na magpahayag ng saloobin o freedom of expression. Hindi naman po siya kandidato. Kahit po yung ibang opisyal din ng pamahalaan, govern na po sila ng ibang rules. For example, kung ikaw ay nagkaroon ng ganong klaseng joke, ikaw ay nakaupo, papasok na yung Republic Act 6715, yung tinatawag na ethical standard for government officials and employees. Pero ayon kay Garcia, maaaring ibang usapin na kung isang public official ang nagsabi nito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi dapat maging normal na kalakaran ang bantang pagpatay. Ito ang pananaw na isang mababatas, kaya hiniling niya sa Department of Justice na maimbestigahan ang pahayag ni former President Rodrigo Duterte na papatay ng mga senador para sa eleksyon. Ngunit para sa ilang senador, hindi na dapat seryosohin pa ang mga sinabi ng dating Pangulo. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Well, it's so disheartening, no, for public officials, especially those who have served as our president, to say these things, no, to threaten, say na mas madali lang sabihin na patayin na lang natin yung mga senadors. Nakasisira ng loob para kay House Assistant Majority Leader Lano Del Sur, 1st District Representative Zia Adyong, ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa proclamation rally ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban noong isang linggo. Partikular ito sa sinabi nito na papatay ng 15 senador para makapasok ang mga kandidato na kanyang iniendorso sa ilalim ng naturang partido. Ayon sa mambabatas, noon ay nagsalita na rin si former President Rodrigo Duterte ng mga banta sa pagpatay ng mga pusher at sindikato ng iligal na droga. Ngunit ibang usapan anya ito kung nag-iendorso na siya ng mga kandidato para sa 2025 midterm elections. So, medyo hindi siya, para sa akin, it should concern all of us because hindi dapat man normalize yung salita na patayin, or even sa mga, if you go to mga airports naman, di ka naman talaga po pwedeng mag-bomb joke ng, yung bomb threat na jokes kasi automatically you'll be, mapupusasan ka. How much more, for example, for say that out in the public? Ipinauubaya naman ni Senador Aquilino Coco Pimentel III ang issue sa Department of Justice at National Bureau of Investigation. Aniya, mas alam ng mga naturang ahensya kung may nagawang krimen o wala si FPRRD, at kung wala namang krimen o anuman ay wag na lang pansinin ang issue. Ngunit kung ang isang tao aniya ay may obsession na tungkol sa kamatayan o pagpatay at palagi itong nababanggit kapag nagsasalita, isa na itong nakababahalang senyales ng serious personality disorder. Bukod kay Pimentel, nauna na ring naghayag ng kanilang saloobin sa issue sina Senador Jingoy Estrada, Senator Ramon Bong Revilla at Senador Risa Ontiveros. Para kay Senador Estrada, mapagbiro lang talaga ang dating Pangulo at wala itong issue para sa kanya. Para naman kay Senator Revilla, bulaklak lang ito ng bibig ni Duterte at ganoon lang anya siya magpahayag ng kanyang sarili. Ayon naman kay Senador Ontiveros, ang talagang dapat bombahin o ibaba ay ang mga presyo ng bilihin. Kung tatanungin naman si Justice Secretary Crispin Remulla, sanay na anya sila sa lengguwahe o pananalita ni former President Duterte at hindi rin dapat patulan ng lahat ng sinasabi ng dating Pangulo. Pero if the senators themselves complain, then we have reason to act on them. Kasi siyempre sila yung endangered ng statements. Can possibly have a ripple effect on the other. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagtungo sa Department of Justice si Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Nicolas Torre III para sa pagsasagawa ng case build-up base sa Department Circular
o DC-20 ng Department of Justice. Ito'y para makakalap na sapat na ebidensya upang makapagsampa ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging pahayag nito na papatayin ng ilang senador upang mabigyan ng puwang ang senatorial slate ng PDP laban o Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan. Kabilang sa mga reklamo ay ang grave threats, unlawful utterances at inciting to sedition. Ayon kay Torre, hindi na maaari itago sa likod ng palusot na joke ang mga pagbabantang katulad nito. Maliit man umano kung tingnan, pero dahil nanggaling ito sa bibig ng isang dating Pangulo, posible anyang gayahin ito o seryosohin ng mga supporter ni Duterte gaya ng nangyari sa war on drugs. Giit pa ni Torre, inihain niya ito bilang isang mamamayan at isang pulis na lingkod bayan. Sinabi pa ni Torre na kung nais na magsampa ng reklamo ng mga senador ay bukas ang CIDG upang tulungan sila. CIDG chief and as a Filipino, as a policeman. Because anybody can file that. So hindi ko naman hihintayin kung sino pa. Para anong nandito tayo sa PNP at nag-CIDG chief pa tayo, kung hindi natin pangunahan ng ibang mga kababayan natin na tahimik lang sa sidelines, pero talagang galit din naman, hindi naman accepted sa lahat ng tao ang kanyang ginawa. Pinaka-problematic na sektor ng maritime industry ang mga overseas Filipino worker o OFW fishers. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, dahil anya ito sa dami ng mga tiwaling manning agencies at fishing operators. Ito ang balita ni Van Alvarez. Within the seafarers, yung fishers, ang pinaka-problematic, maraming mga tiwaling fishing operators and manning agencies. Laganap ang mga suliraning kinakaharap ng mga overseas Filipino worker o OFW fishers. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, kumpara sa mga land-based jobs, mas vulnerable sa iba't ibang pagsubok ang mga seafarer, lalo na ang mga mangingisdang OFW. Kaya naman plano ng pamahalaan na mas paigtingin pa ang seguridad para sa mga kababayan nating nasa ganitong klaseng industriya. Ayon sa DMW, layunin nila ngayong taon na maglunsad ng mga bagong patakaran na lalong magbibigay proteksyon sa kapakanan ng mga OFW fishers. Marami tayong kaso ng mga fishers na nabibiktima by unscrupulous fishing operators internationally. So we intend to establish set rules for OFW fishers. Aniya, kaalinsabay ito ng niratipikahan ng Pilipinas nitong nakaraang taon na International Labour Organization o ILO Convention 190 kung saan sakop na ipagtanggol ang mga OFW mula sa iba't ibang klase ng karahasan at pang-aabuso. Samantala, aaksyon na naman ng DMW ang manning agency ng 4 na inabandonang OFW fishers sa San Diego, California, USA matapos 3 buwang hindi pasahurin ang mga ito. Yes, we are now, of course, set to file cases against the manning agency. Kaya we are bent on taking them to task for violating the rights, welfare, living, working conditions of our seafarers. Nitong nakaraang Biyernes, February 14, ay ligtas nang nakauwi ng Pilipinas ang 4 na mangingisda, kung saan binigyan ng mga ito ng iba't ibang uri ng tulong gaya ng airport, food at financial assistance, pati na rin pansamantalang tutuluyan. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Agriculture ang posibilidad ng pagbebenta ng murang karne ng baboy sa kadiwa stores. Sa panayam kanina kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, sinabi nito na pinag-iisipan nila ito sa mga kadiwa ng Pangul outlets gaya ng ginagawa sa murang bigas. Lain nito na maibenta sa mas mababang presyo ang karne ng baboy kumpara sa mataas na presyuhan sa mga palengke. Samantala, posibleng sa Marso pa ilalabas ng DA ang kanilang ipapataw na maximum suggested retail price o MSRP sa karne ng baboy. Base sa monitoring ng DA, sa ngayon ay naglalaro sa mahigit 300 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy sa mga palengke sa Metro Manila.
It's final. Ombudsman Graft Busters laban sa defending champion Agriculture Food Master sa finals ng UNTV Cup Season 11. Samantala, magtutuos naman para sa third place ang PhilHealth Consulta at SSS Pension Booster. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Hindi na pinayagan pang makahirit ng do-or-die Game 3 ng Ombudsman Graft Busters ang PhilHealth Consulta sa kanilang pagtotoo sa Game 2 ng Best of 3 Series sa semifinals ng UNTV Cup Season 11 na ginanap sa Paco Arena sa Maynila kahapon. First quarter, dinaan sa bilis ng Ombudsman ang opensa with Yurick Florino and Bernson Franco scoring 5 point each. Pero di tulad ng Game 1, pumalag ang PhilHealth at di pumayag na matambakan sila sa pangunguna ni Jervy Glorioso, scoring 6 points, 20-14 pabor sa Ombudsman. Second frame, itinaas pa ng Ombudsman ang gear sa opensa para pahirapang makahabol ng PhilHealth, with Samuel Ignacio at Rodney Santos naman na bumomba with combined 17 points para sa Graft Busters. Kaya naman umangat sa 15 puntos ang kanilang abante, 49-34. Third kanto, hindi bumaba ang energy ng Ombudsman. Humataw ng additional 8 points si Ignacio. Natinapatan naman ang 8 points ni Alex Noriega ng PhilHealth. Pero di yan sapat para pababain ang double-digit advantage ng Graft Busters, 74-57. Fourth and final quarter, rumatsyada palalo ang Ombudsman at ayaw na talagang padikitin ang PhilHealth. Si Israel de la Cruz naman ang pumutok para sa Graft Busters with 10 points sa quarter na ito. Pinilit pa rin humabol ng PhilHealth hanggang sa dulo, pero masyadong malakas para sa kanila ang Ombudsman, 93-85. Sasalang na sa unang pagkakataon sa finals ng Liga ng Public Servant ang Ombudsman Graft Busters. Best player of the game si Samuel Ignacio with 19 points at 3 rebounds. At si Paul Ladjan na di man nakapuntos ay kumayod naman ng 7 rebounds, 13 assists at 4 na steals. Buong team, job well done, kasama mga coaching staff ko. We work hard on it matagal na namin talaga gusto itong gawin. And thanks be to God, It's all about defense pa rin, Nalimit namin sila, alam naman namin ng PhilHealth will come back stronger. Nakita namin yung aggressiveness nila, So kailangan namin tapatan o doblehin yung pagiging agresibo nila. Medyo short yung adjustment namin. Sobrang late na. Kung nakapag-adjust kami dun sa trap nila, sana nakapag-trap din kami ng mas maaga pa. Ngayon pa lang ay proud na ang Ombudsman sa kanilang accomplishment dahil nahigitan nila ang kanilang record noong Season 10 na third place finish. Ito na, back-to-back finals appearance na ang Department of Agriculture Food Masters. Desidido talaga ang Food Masters na magtala ng kasaysayan na unang koponan na makaka-back-to-back championship. First quarter, 4-3 lang naman agad ang ibinao ng Season 10 Finals MVP na si Sian Ko, habang nagambag naman ng 6 points si Julius Kasaysayan. 21-20, abante ang DA. What a way to start the second quarter. 8-0 run ang banat ng DA after 2 minutes, 29-20. Ang ganda ng steal ni Season 10 MVP EJ De Guzman, sabay 2 points under 6 minutes and 55 seconds mark, 33-21, 12 puntos na ang lamang ng Food Masters. Natapyas yan sa 9 na puntos, courtesy ng buzzer beater finish ni Daniel Martinez, 45-36, and a first half. Third quarter, nakadikit ang Pension Boosters under 2-minute mark, 57-53, after being down again earlier by 12 points.
10.8 seconds. Napangiti na lang si Sian Ko sa end 1 play na ito, 63-54. Umangat uli sa 9 points ang hinahabol ng SSS. Last quarter, rumatsyada ng 6-0 run ang SSS after almost 3 minutes. 63-60, 1 ball possession na lang. Pero ang Foodmasters ayaw na talagang pahiritin pa ng do-or-die Game 3 ang Pension Boosters. Napako na sa 66 points ang SSS hanggang sa maubos ang last 3 minutes and 27 seconds. Take-over mode si De Guzman sa quarter na ito na umani pa ng 12 points. Namagapa sa 83 points ang score ng Foodmasters sa pagtunog ng buzzer. Best player of the game sina Sian Ko na kumamada ng 27 points, 11 rebounds, 2 assists at isang steal at block. At si EJ De Guzman na tumikada ng 28 points, 4 dimes, 3 boards at steals. Ang ganda ng laban namin, no? I give credit to SSS, talagang pinaghandaan din kami. Ang ganda ng adjustment. Fortunately, pagdating ng last 3 minutes ng fourth quarter, medyo nag-breakdown sila, nakapitalize namin yung mga lapses sila, doon kami lumamang na. Yung game plan hindi nagawa. So nagkaroon kami ng mga lapses na yung dapat gawin namin, ang nakagawa yung kalaban. So na-reverse kami. Samantala magtutuos naman sa third place ang PhilHealth Consulta at SSS Pension Boosters sa February 26, araw ng Miyerkules sa Paco Arena sa Maynila, alas 3 ng hapon. Susundan naman ito ng Game 1 ng Best of 3 Series Finals ng DA Foodmasters at Ombudsman Blockbusters, alas 4:30 ng hapon. Mapapanood pa rin yan live sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nabigyang solusyon ang isang malaking problema ng ilang municipal police station at remote barangays sa lalawigan ng Catanduanes. Kamakailan, 100 solar street lamps ang ipinagkaloob sa mga ito ng members Church of God International at UNTV. Ito ang balita ni Brian Valderaje. Madilim na paligid ang kadalasang binabakan ng mga pulis dito sa lalawigan ng Catanduanes sa tuwing magsasagawa ng propaganda sa gabi. Mahirap po sir kasi alam naman natin na ang ilaw is napaka-importante sa atin ngayon sa kasalukuyan. So, nung naglipat kami dito talagang wala po kaming kuryente. Dahil limitado ang resources ng pulisya, kailangang unahin ang mahalagang operasyon, kaya kailangang magtiis muna sa limitado ring liwanag kapag nasa mga lansangan. Mahirap lang sir kasi sir, yung limited lang yung resources namin sir, lalo na yung sa support ng LGU kasi binabudget namin yan sir para talaga sa pag-ano namin sa peace and order dito sa LPS. Kamakailan, 100 solar street lights ang itinayo sa 5 municipal police stations at kampo ng Police Mobile Force Company sa lugar sa pakikipagtulungan ng Members Church of God International o MCGI at UNTV News and Rescue alinsunod sa kahilingan ng Catanduanes Police. Kabilang sa napagkalooban ng nasabing Solar Street Lamps Project ang Virac Municipal Police Station, Panganiban MPS, San Miguel MPS, Bagamanok MPS, Baras MPS at kampo ng
ng 1st Police Mobile Force Company. Bukod sa mga istasyon ng pulis ay kasama ring napailawan ang remote barangays ng OB sa bayan ng Karamuran at GMA Tukaw sa bayan ng San Miguel. Sa ngayon po, kahit pa paano, nabawasan po yung pag-aalala at yung pagbabantay ng mga tropa ko is medyo madali na kasi nakikita na yung paligid. Sa buhay, yung ilaw ang kailangan natin. Di ba ang ilaw natin ang Diyos? Hoy, siya ang ilaw. Ganyan din. Siguro, napunta kayo rito para bigyan kami ng ilaw. Nagpapasalamat naman si Catanduanes Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Edward Quijano na natugunan ang kanilang kahilingan. Mas mapapabuti na nila ngayon ang pagpapanatili ng kapayapaan sa lugar dahil sa naipagkaloob sa kanilang liwanag. Today, we come together in a spirit of gratitude and appreciation for the untiring support and generosity of the members of Church of God International. This donation will not only enhance visibility and security, but will also reinforce our shared mission of serving Katandunganons. Your selfless contribution serve as an inspiration to all of us here in Team Kat PPO. Ating ikinikilalang oportunidad na kaloob gaya ng tinuturo po sa amin ni Kuya Daniel Rason as our leader ay yung paggawa ng mabuti sa kapwa ay hindi isang option. Ito ay isang obligasyon, aming kinikilalang obligasyon sa harap ng Diyos at sa harap ng ating kapwa-tao. The reason why kung bakit sinabi po sa banal na kasulatan na samantalang tayo may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Magkaisa tayo sa ating paglilingkod, kapit kamay, kapit isip, di dapat mapagod. Salamat po kami sa inyo, Kuya Daniel Rason, at sa NCGI, pag-ibig. NCGI is, NCGI shines, to God be the glory, pag-ibig. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang hirap bumangon sa umaga, no? Kasi ngayon malamig yung panahon. Pero bakit kahit parang kompleto yung tulog mo, parang pagod pa rin yung pakiramdam mo? Baka merong mali sa ginagawa mo. Subukan mo itong mga tips namin sa iyo para siguradong ganado ka sa buong araw. Una sa lahat, uminom ka kaagad ng tubig pagkagising. Alam mo bang halos 6 to 8 hours kang walang tubig habang natutulog? Kaya kung parang antok pa rin ang katawan mo, baka dehydrated ka lang. I-expose mo ang sarili mo sa araw kahit saglit. Bakit? Kasi nakakatulong yan sa body clock mo at nagpapalabas ng serotonin, ang happy hormone na nagbibigay ng energy at good vibes. Hindi mo kailangang mag-gym. Simpleng stretching o 5-minute exercise lang, gising na ang katawan mo. Mas mabilis ang daloy ng dugo, mas alerto ka buong araw. Siyempre, kumain ka ng tamang almusal. Hindi yung puro matatamis o processed food ha. Mas maganda kung may protein at fiber para steady ang energy mo. Hindi yung isang oras lang ganado tapos biglang bagsak. At eto, super importante, huwag agad mag-cellphone pagkagising. Iwasan mo mag-scroll sa social media kasi nakakababa yan ng energy. Mas okay kung mag-focus ka muna sa sarili mo bago sa notifications mo. At huwag kakalimutan, manalangin pagkagising. Kaya kung gusto mo maging laging ganado, subukan mo lang yung mga tips na sinabi ko sa iyo. Maliit na changes pero malaki ang epekto. Sana pa may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong na karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.
Narito naman po ang mga komentaryo ng ating mga kausing ngayong araw po ng Lunes. Hinggil po sa mga isyong politikal sa ating bansa. Sabi po ni Nelda Only, ba yun ba talagang kanyang ginagamit na pangalan? Nawa hindi madala ang mga Pilipino na basta na lang bumoto kung sino talaga ang may nagagawa at hindi kurap sa yaman ng bayan. Teka, paano ba? Ano yung ibig sabihin? Parang wag madadala yung mga na Pilipino na bumoto. Bumoto pa rin, ibig sabihin. Ang iboboto nila, yung may mga nagagawa at hindi kurap sa yaman ng bayan. Siguro parang ini-encourage niya na huwag kayo madala kasi meron pa rin naman, meron pa rin naman. Naniniwala tayo na maraming may mga politiko, kandidato pa rin naman na talagang may maigagawa o may contribute sa ating bansa. Na-interpret mo yung sinabi ni Madam Nelda? Medyo medyo parang malalim kasi yung nawa, di ba? Parang, pero parang gano'n yung pagkakain. Sabi naman ni Melski, suki natin yan, dapat isama sa negative campaigning yung tinatawag na #NoToBully na halos yurakan ng pagkatao ng katunggaling kandidato para maiangat lamang ang sarili sa publiko. Sabi ng political analyst kanina na interview ni Nel, pagtaas mo ng eleksyon, magkakaibigan pa rin yun. Totoo naman, di ba? Kampanya kasi, paano ng kampanya? Lahat ng ngayon kasi, lahat ng sinasabi ngayon ng mga nasa podium, parang di totoo no? Kampanya nga kasi. Kaya maganda rin talaga yung due diligence sa parte nating mga botante. Huwag tayong magpadala doon sa mga, kung merong negative campaigning, doon sa mga sweet words din sa ginagawa. Dapat background check din talaga. Okay, salamat po at shoutout kina Jameson Magbiro, Danilo Cortez at Litoy Tolitz. Gayon din kina Mark Million Floor, Yoyan Corpin at Romeo Nava. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 19:21 na nagsasabi, may maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.